Ito naman si Baby M, isang ghost whisperer. Laging nakikipag-usap sa multo. Baka sila na raw ang advisor niya. Sabi ng multo, "Sir, baka gusto mo rin kami i-appoint." Mamayabang, ligawin talaga ako. Sana all. Lalo na pag di ko kabisado yung daan. Nang mataong may mga diabetes, ang ilang utin dili na mo. Kung ako, dili na po ana. Inampugiro na na. Mana? Pero mo inom kag Viagra, mana na. Ano? Pero pagdali, kaya magkanaana na. Kung na kayo na masudlan o problema imong utok, dili ka nakapokus, mo diretso nag-ana na di. I propose an amendment to the budget of the Office of the President. Of the Vice President. I said, Uy! Maritis ka! Mali. Anong mukha mo? 4 na taon mo akong girlfriend. Tapos ano? Iiwan mo ako nang wala kang kasabi? Bumili lang ako ng yosi sa labas eh. Masama ba yun? As of now, wala pa kaming nakikitang opisyal na sangkot sa flood control project. Sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako. Para bigyan ka ng problema. At sabi ko, ayan, shout out kay Rimulya. Oh, di ba? Ito ang gagawin nyo sa SALN ni BP Sara. Booking na booking kayo. Galing mismo sa amo mo itong si Bangag. Kaya mga guys, no, talagang pinapatrending nila yung usapin dyan sa SALN. O, bukas daw sila lahat sa SALN, ganito, ganyan. O, eto, mismo si Bangag ang nag-booking kay Rimulya na eto ang gagawin nila sa SALN. Kahit na ano pang malinis pa yung SALN mo, hahanapan talaga ng problema na itong mga Bangag. Ayan nga, booking na booking sila ang gagawin kay Sara. Mga hudas talaga. Alright, welcome back to my channel. How is your life over there mga guys? Una sa lahat, ito shout out sa mga Diskaya. Naku po, umatras ang mga Diskaya. Hindi na kinaya ang mga naratiba sigurong gusto. Itong ni Rimulya. Naku po, Rimulya. Ayan, paano na yan? Ha? Itigil niyo yung ICI na yan. Naku po, wala na po talagang kredibilidad yan. At dapat na ibalik ang Senate hearing. Di ba? Yung sa Senate hearing, klarong-klaro doon. Oh, diyan kasi kontrolado nila. Eto na, nag-back out na ang mga witness. Hindi na siguro kinaya ang mga script na gusto ni Rimulya, mga guys. Di ba? O, nakakahiya kayo. Tama lang siguro yan sa mga Diskaya, no? Kaya ito si Rimulya kasi mahilig magbenda, no? Mahilig gumawa ng script. Ginawa niya si Alcantara at saka yung isang engineer, di ba? O, kaya umatras itong mga Diskaya. At Bongo ngayon bumanat at tungayan din natin itong si Bongo. Maraming mga banat si Bongo. And shout out kay BP Sara, talagang patuloy na bumabakbak dyan kay Bangag. Yan, banata yan. BP, wala namang kwenta presidente talaga. Inayupak na yan eh. Kaya dapat buwagin na yung ICI. No? Niloloko lang tayo ni Bangag. Patuloy ang kanyang mga pambubudol. Grabe, walang hiya talaga. Alright, patuloy na lang tayo dito sa ating mga tawanan mga guys. Let's go. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ng Pilipino. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Napunta na eh.
Papunta na doon sa mastermind eh. Tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Tinutumbok natin sino yung mga buhaya talaga. Malapit na eh. Dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. To be very unfair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli. Not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Maglalagay tayo ng mga tent. Ito yung tinawagan ko ang dating senador na si Dick Gordon na siyang namumuno ng Red Cross. At sabi niya, makakapagpadala siya kaagad ng mga tent, yung ginamit ng COVID. Wala nang COVID ito safe na ito. Talagang gamitin para doon sa mga dakila. Ayon kay Auntie Claire, bawal daw ayon sa batas mamigay ng bigas ang NFA kaya ibinenta ito sa halagang 20 pesos sa mga nasalanta ng lindol. Wow, ang galing no? Parang hindi natin alam na may kapangyarihan ang Pangkulo na utusan ang National Food Authority na magpalabas ng bigas sa panahon ng kalamidad. At hindi lang yon, ayon mismo sa batas, tungkulin ng NFA na mag-imbak ng bigas birang buffer stock para sa disaster response at relief operations. At kung talagang ipinipilit na bawal mamigay, di sana binili na lang ng gobyerno ang bigas saka ipinamigay sa mga nasalanta. Simple logic lang, di ba? Ay, naku naman, Auntie Claire. Di ko alam if maiinis ako sa iyo o maaawa. Parang mas komplikado palagi ang mga paliwanag mo kaysa sa solusyon. Kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. Kung nawawala, kung nalilibing, kung nalulubog yung investigasyon. Ano ng ebidensya? Bakit hindi pa nakukulong yan? Kaliwat kanan ng ebidensya, oh. Yes. Kapag mahirap, diretso kulungan. Kapag mayaman, ano yan? Display muna. Mag-aantay pa ng Pasko. Sino pa kinaantay ninyo? Yes. Para sa mga senador dyan, itigil nyo na ang kahihiring nyo. Ang gawin nyo, gumawa na lang kayo ng bagong issue para tapos na yung kaso. At kaming mga Pilipino, magsisipag na lang ulit kami sa pagtatrabaho para may maibulsa kayo. Halatang kulang pa eh. At sinabi mong Pilipinas, isa lang maiisip nila. Bobo mga Pilipino eh. Bakit? Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. Puta, binoto pa yung anak. O anong gagawin ng anak niya? Magiging santo. Hindi, magnanakaw din yan. Huwag na kayong mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Siya si Inday, ang naglakas loob ibunyag na 2 tao lang ang may hawak sa pambansang budget ng Pilipinas. Sa kabila ng bilyon pera at kapangyarihang bumabangga sa kanya, nanatili siyang matatag. Isang paalala na may iilan pa rin hindi kayang bilhin ng sistema. Ito naman si Kiko Barsaga, aka Miao. Walang kinatatakutan, basta kurakot, inaaway. Matapang kasi, siyam ang buhay. Ito naman sina Layla, Kiko at Diokno, mga certified kainsuka squad. Mahilig umepal. Pag may rally o concert na maraming tao, andun na agad sila. Dating anti-Marcos, ngayon ay I love Marcos na sila. Ito naman si Baby M, isang ghost whisperer. Laging nakikipag-usap sa multo. Baka sila na raw ang advisor niya. Sabi ng multo, "Sir, baka gusto mo rin kami i-appoint." Joke lang. Na mabuti ito. Bakit si Risa Ontiveros na matagal ng anti-Marcos yan? Yung akbayan nila, yung grupo nila?
Ang tagal ng anti-Marcos niyan. Bakit ngayon hindi makapagsalita ng Marcos resign? Ang laging pinupuntirya Duterte. Hindi ko nga maintindihan sa mga kaibigan ko, kahit yung mga kaibigan ko. Ang ina yung galit nila kay Duterte, no? Yung mama nakakulong na galit pa rin sila. Pero yung kasalukuyang korupsyon na nangyayari na alam nating pinabayaan ni Marcos, hindi nila mapuntirya. Pero mga pingta ito, ha? Mga pingta ito, mga animal na. Ito nga kaibigan ko, comment about Duterte. Loob ko, napatay ba yung kaibigan mo dahil sa war on drugs? Galit na galit ka kay Duterte? Hindi, kasi ako may kilala ko eh. May kilala akong kaibigan na ganyan. Galit na galit kay Duterte. Bakit? Adik eh. Nasira yung supply chain nila. Alam ko yan. Alam ni Marcos yan eh. Grabe no? Ang kapal talaga ng muka. Huling-huli na. Sasabihin pa rin fake news. Sa bagay, ganyan talaga pag sanay ng magsinungaling. Kahit nasusunog na sa ebidensya, deny to death pa rin. Yan si Risa Hontivirus. May di umanong 3 bilyong insertion sa BICAM at 750 million para sa flood control. Boom! Na-expose ang impacta. Ipinakita ni Katonying sa programa niya ang baho ni Hontivirus. Pero sabi ni Hontivirus, fake news daw yan. Fake news tayong muka. Meron siyang ebidensya at dokumento na magpapatunay sa kanyang mga pinagsasabi. At galing yan sa Senado ang mga dokumentong yan. So paano mo madidenay yan? Hahaha. Ati po sigaw dito. Ikulong! Mandarambong! Kanyaunong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Ano? Filling tags this year. Tingin dito. Kailangan ko ng sundalo. Ready kayo? Ay, sagot anak ng... Ready ba kayo magsundalo? Sinong gusto mag-PMA? Philippine Military Academy. Ulit. Sinong gusto magsundalo? Magpakamatay sa bayan. Magpakamatay sa bayan. Ano mo, bakit may spring yung kamay ninyo pag ganun-ganun? Sino lang yung gusto mag-asawa na walang trabaho? Walang kwentang Pilipino. Wala naman talagang pinanganak na pangit. Nagsimula lang naman ang lahat nung pinanganak ka. Gago! Maghanap tayo ng... Hindi ko siya narinig nagtanong. May tanong ka, ma'am? Please, ma'am, magtanong ka, ma'am. Please. Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin, ma'am. Ang layo ng biyahe namin lahat nilang nilabay. Tapos wala kang tanong sa akin. Tanong ka, ma'am. Kung siya gusto na tumbato niya mo. Uy, bihiraryo. Pakisabi dyan sa opisina ninyo ha, na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguraduhin lang nila na maganda yung picture ko. Sige, makakarating ko. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na ginagamit? Ayan, very nice. Shout out sa mga kababayan dyan, ha? Sa mga nasiyahan dyan, nawala ng stress. Alright, shout out again dito sa administrasyon ni Bangag, no? Kung gusto mo talaga, Mr. Marcos, Mr. Bangag, hinayupak na presidente. Wala nang kredibilidad yung ginawa mong ICI. Dapat ibalik mo ang hearing sa Senado para klaro doon, klaro ang mga diskaya, ang mga testimonya nila. Kaya nga bumak out na itong mga witnesses ninyo. Kasi harap-harapan siguro niloloko nito ni Rimulya kung ano-ano siguro pinapagawa na script at hindi na pumayag ang mga diskaya. Ayan, shout out sa mga diskaya. Ilang buwan na sila humingi ng witness protection dyan. Tapos pagdating ni Remoldes, okay, state witness bigla. Nabuang na. Oy, mga buwang-buwang, kung mauli mo sa inyo ang animasundag ko. Mga salbahis, akala nila maniniwala ang bayan. Uy! ICI, uy, shout out, gising kayo dyan.
Ayun. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.